ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring niyong masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pagpapatuloy ng kwento ng FPJ sa probinsyano, February 22, 2022, sinabi na ni Talia kay Don Ignacio na may dumukot kay Aurora. Ang sagot ng Don, ano? At agad na inutusan si Talia na tawagan lahat ng hepe ng pulis sa buong norte. At sabihin nga na iligtas ang kanyang anak. Kaya naman, kumilos na agad si Talia. Tinawagan agad ni Talia ang Chief of Police. Kailangan nila ng backup sa Bagong Bayan Street at sinabi niya sa nakinidnap si Ma'am Aurora Guillermo. Tinawagan naman ng tauhan si Eduardo upang ipaalam na hawak na nila si Aurora. Ayon nga sa bilin niya sa mga tauhan ni Eduardo, natawagin nga siyang Boss Lito para marinig ni Aurora na ang kumikidnap sa kanya ay si Lito. Ang sabi ng isip ni Eduardo, ang sabi niya ay, nangyari na nga ang dapat na mangyari. Si Aurora lang naman ang kailangan ng kapatid ko. Kaya sigurado magmamakaawa ang ungas na yon para iligtas ang kaawa-awa niyang anak. Maramdaman lang niya bago siya mamatay kung ano ang pakiramdam nang mawala ang lahat na iniingatan niya. Yan ang sabi ni Eduardo sa kanyang isip. At agad nang pinuntahan ni Eduardo ang kapatid niya. Sabay tanong na, Kuya, totoo bang nabalitaan ko na dinukot si Aurora? Sumagot si Don Ignacio, nasaan ka ba? Ikaw ang inutusan ko na magbantay sa kanya. Sumagot si Eduardo sa kanyang kapatid, Kuya, nakalimutan mo na ba? Pinapapatay mo sa akin si Lito Valmoria. Ang sabi ni Don Ignacio, walang kwenta ang ginagawa mo kung hindi mo maibabalik ang aking anak. Pinaparelax naman ni Eduardo ang kanyang kuya kasi nga sobrang nag-alala na nga sa nangyari na nawala ang kanyang anak. At ang sabi ni Eduardo, siya daw ang bahala at magbabalik kay Aurora sa kanyang kapatid. At sisiguraduhin pa niya na magbayad ang lahat kung sino man ang gumawa nito. Samantala, nag-umpisa na ngang naglagay ng checkpoint ang mga kapulisan sa buong norte. Ngunit nakalusot ang silver na van kung saan lulan si Aurora. Kasi naman, naghahanda pa lang ang mga pulis. Hindi pa nila pinapahinto ang mga dumadaan. Kaya naman, nakaalpas ang silver na van kung saan lulan si Aurora. Tinawagan naman ni Don Ignacio ang kanyang kapatid na si Eduardo kung natuntun na ba nila ang kumidnap sa anak niya. Ang sagot ni Eduardo, hindi pa kuya, pero pinapaspasan ko na nga para maibalik ko ng buong buo ang pamangkin ko sa iyo. Gusto naman ng Don na maibalik agad sa kanya si Aurora. Sabi ni Eduardo, sa kanyang isip na naman, nag-iisip na naman si Eduardo at ito ang nasa isip niya. Ang sabi niya, nakakaawa ka kuya. Naturingan kang tuso pero tatanga-tanga ka ngayon. Ang taong nagpadakip sa anak mo, ang pinagsusumbungan mo at hiningan mo ng tulong. Ito na ang simula ng aking pag-angat at pagbagsak mo naman kuya. Ang pinakamamahal mong anak ang magiging dahilan ng tuluyan mong paglagapak. At pagkatapos nito, ako na ang pinakamayamang tao dito sa norte. Tatawagin ako ng lahat ng Don Eduardo Guillermo. Bagay! Yan ang sabi ng isip
ni Eduardo, naiisip na niya kung magtagumpay siya sa kanyang mga plano ngayon, ganon, magiging Don Eduardo Guillermo na siya. Tinanong naman ni Talia ang mga pulis na nakabantay sa checkpoint kung may dumaan na silver na van. Ang sabi ng pulis, wala pa at baka nakalagpas na po yun ang van, ma'am. Sabi ni Talia, ituloy nyo lang ang pag-aabang at humingi na rin kayo ng update sa iba pang mga checkpoint. Agad namang ipinaalam ni Talia kay Don Ignacio ang sabi ng pulis sa kanya na baka nakalagpas na sila. At hindi nga daw titigil sa Talia hanggat hindi mahanap si Ma'am Aurora. Tapos pinapauwi muna siya ni Don Ignacio sa mansyon para pag-usapan ang plano. Samantala, dumating na ang mga tauhan ni Eduardo kasama si Aurora sa hideout nila. At tinanggal na ang nakasaklob sa ulo niya. At sabi niya, asan ako? Saan niyo ako dinala? Ano to? Nagalit naman ang tauhan ni Eduardo dahil naiingayan na daw siya sa boses ni Aurora. Andito ka na sa loob ng bahay at ikukulong ka namin sa kwarto. Sabi ni Aurora, anong gagawin niyo sa akin? Pananagutan niyo lahat to. Pananagutan niyo lahat ito. Mananagot kayo. At pinasok na si Aurora sa kwarto. Bakit kailangan niyo ako ipasok dito? Bitawan niyo ako. Sumigaw si Aurora. Saklolo! Kapitbahay! Bakit niyo ako ginaganito? Ano ba kailangan niyo? At tinali na si Aurora sa haligi ng isa sa mga kama. At umiiyak. Sinigawan sila, mga walang hiya kayo! Mga hayop kayo! Dumating na si Talia sa mansyon at sinabi nga niya kay Don Ignacio na sinabi niya sa hepe na pakilusin ang mga tauhan para mahanap agad si Aurora at humingi na rin siya ng update sa mga iba pang mga opisyal. Pero nakulangan pa si Don Ignacio. Ang gusto ng Don ay maibalik agad-agad ngayong gabi ang kanyang anak. Hawak daw niya ang buong norte. Iilang kuto lang ang hinahanap nila Talia at mga kapulisan. Hindi pa nila mahanap-hanap. Kulang ang parusang kamatayan para sa mga tarantadong yan. At pag nahuli nga daw sila ay iharap sa kanya, pati na ang mga kanilang kamag-anak para malaman nila ang kanilang pagkakamali sa ginawa nila. Kawawang-kawawa si Aurora, patuloy sa pag-iiyak habang nakatali ang mga kamay sa haligi ng kama at siya ay nagdasal. Diyos ko, kayo na po ang bahala sa akin. Kayo na po ang bahala sa akin. Ang tanong na lang dito, makakauwi pa bang buhay si Aurora? Sino kaya ang makakapagligtas sa kanya sa mga kamay ni Eduardo? At yan ang pakabangan natin sa susunod na episode, February 23, 2022. At huwag bibitiw sa gumagandang kwento ng FPJs ang probinsyano. Thank you for watching. Bye!